Sa Ethiopian restaurant kami kumain ni Onek. Ito yung in-order namin. Injera. Magandang araw mga kabayan. Nung minsan nga pala, inaaya ko si Pastor Onek na kumain ng tanghalian. Kaya nga lang, nung araw na yon, nagpa-fasting daw siya. Ganon kasi yun eh. Pagka meron siyang dinadasal, nagpa-fasting talaga yon. Kaya hindi kami natuloy noon. Kanina, sinabihan ko siya na ituloy namin kanina. At yun nga sabi niya, pupunta daw siya dito sa compound namin para sunduin ako. Eto na si Onek. Hello, Onek. Ethiopian food nga pala yung in-order namin. Injera. Pagkatapos namin kumain, pumunta kami doon sa may bahay ni Onek. May nadaanan kaming nagbebenta ng mga mangga. Bumili kami. Kaya nga lang, habang bumibili kami ng mangga, bigla na lang umulan ng malakas. Kaya sumilong muna kami doon sa may isang maliit na kafeterya. Nakamotor kami ni Onek, may nakita kaming nagbebenta ng mangga. Bumili kami. Biglang umulan ng malakas, kaya sumilong muna kami dito. We are in a special house here for tea business. I think it will not take long time, maybe half an hour. Nandan? Ganito yung itsura nung kafeterya na nasilungan namin. Nakakaawa yung bubong yun. At umorder na rin nga pala kami ng tsaa habang nagpapatila kami ng ulan. For them, normal. Habang umuulan yan, 5 spoons. kumukulog-kulog din. Two spoons like this maybe. Pero isang Two big beses, spoons. kumulog ng But, napakalakas. normal spoon. Nagulat kaming lahat. 4, 5. If you put small, you will hear them complaining as if they pay much money. Also the milk. Even the milk, yeah. Even the milk. If they say tea with milk, they want. That is strong. Maybe they are struck. Ngayon lang kami nakarating dito sa bahay ni Onek. Lumakas kasi yung ulang kanina, naista kami doon sa nagbebenta ng mangga. Tsaahan pala yon, kaya bumili na rin kami ng tsaa. Naubos na namin yung tsaa, malakas pa rin yung ulan. Ngayon lang huminto. Hindi pa nga huminto eh, oh. Umuulan pa rin. Season for mango. Ayun yung mangga. Tumigil na yung ulan, sabi ko kay Onek, uwi na ako. Tatawagan ko na sana yung boda-bodang kaibigan ko, sabi niya hatid na lang daw niya ako. Nung pagbalik ko dito sa compound, naalala ko, wala na nga pala akong bigas. At araw ng pamamalengke ko. Kaya tinawagan ko yung kaibigan kong may boda-boda. Tinanong ko kung hindi ba maputik sa palengke ngayon. Ang sabi naman niya, hindi daw maputik. Pero diskumpiyado ako dahil umulan nga. Pero dahil nga wala na akong bigas, tumuloy kami, nagpunta kami ng palengke. Ganito yung itsura ng kalsada dito kapag umuulan. Yung daanan ng mga sasakyan, mataas. Kaya kapag huminto yung ulan, madali lang siyang matuyo. Yung tubig, pumupunta doon sa may gilid ng kalsada, doon sa may daanan ng mga tao. At mapapansin nyo rin nga pala, maraming mga taong naglalakad. Malaki rin yung populasyon nila dito. At dito nga pala,
konti lang yung mga sasakyan na 4 wheels. Pati yung mga truck. Ang karamihan lang ng mga sasakyan dito, mga motorsiklo. At yan lang po muna sa ngayon mga bayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung shinare ko ngayon kahit na medyo maiksi lang. Shinare ko lang yung nangyari kanina. At maraming salamat po sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko.